mo ba naisip na baka ang kapatid mo ang nakatadhana sa akin? Kasi siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Anong kinalaman ng kapatid ko sa asawa mo? Ayoko na magkaroon pa ng kaugnayan sa inyo. Mga halimaw! Ililipat lang sa akin ang pamumuno kung magpapakasal ako. Ipinatay niyo na ang magiging asawa ko. Kaya wala nang lahat sa akin. Papatayin kita! Habang lumalaki ako at nagkakaisip, nakatatak sa isip ko ang palaging sinasabi sa akin ng nanay ko. Ako daw mismo ang gumagawa ng sarili kong tadhana. Aanihin ko daw sa kinabukasan ko kung ano ang ginawa at tinanim ko sa aking nakaraan. Kaya naman, pinili kong maging mabuting tao tulad ng palagi niyang bilin sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga katulad kong adik sa pakikinig sa kwento sa inyong channel. Kaya naman nainganyo akong ibahagi din po ang karanasan ko. Ako nga po pala si Arnaldo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya! Kuya Arnaldo! Tulong! O bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Kasi kuya, may nasagasaan ako eh. Ano nasagasaan? Saan? Nandun po sa labasan. Ano? Hindi ka man lang ba humanap ng tulong para tulungan ng nabangga mo? Nataranta na po kasi ako kuya eh. Naisip ko pong sa'yo muna humingi ng tulong. Halika, puntahan natin yung nabangga mo. Sumakay ka na! Bakit mo kasi tinakas yung motor ko? Opo, sandali lang naman po yun eh. May binili lang naman po ako dun sa labasan. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nagmamaneho ng motor nang hindi ko alam. Hindi naman po kasi ako lumabas ng highway, kuya. Diyan lang naman po ako sa may kalye dumaan eh. Yun na nga, makipot ang mga kalye at kailangan magdoble ingat dahil hindi may iwasan ng ganong insidente sa lugar na to. Sorry na po, kuya. Hindi ko naman po alam na mangyayari to eh. Nasaan na nabangga mo? Saan ka ba nakabangga? Doon po. Diyan po sa may pagliko. Bago po ang malaking puno ng nana. Dito ba? Nasaan? Bakit wala dito? Hindi ko po alam. Basta nandito siya kanina eh. Hinawakan ko pa nga yung leeg niya para tingnan yung pulso niya eh. At hindi na talaga siya huminga. Kaya sobra po akong natakot, kuya. Baka nakapatay po ako. Ano pang gagawin natin? Ibig sabihin mabilis ang pagmamaneho mo? Hindi naman po ako sobrang bilis eh. Sobrang alalay lang po talaga ng takbo ko, kuya. Pangako po. Hindi po ako nagbibiro. Tingnan mo po. May bakas pa po ng pagpreno ko. Pero nasan yung nabangga mo? Hays, malaking problema to. Halika na, sumakay ka na ulit at ihatid muna kita sa labas. Pero ano pong gagawin natin ngayon? Baka mamaya makulong po ako eh. Huminahon ka na muna. Ihatid kita sa bahay saka ako pupunta sa barangay. Magtatanong-tanong muna ako kung mayroong babaeng hinatid sa ospital. Gagawin ko makakaya ko para mahanap yon. Sasagutin ko din ang gastos at makikipag-areglo ako sa pamilya. At hindi ko hahayaang makulong ka, ayos ba? Gagawin ni kuya ang lahat kaya huwag ka nang mag-alala. Opo, kuya. Sorry po talaga. Sige na, sakay na. Ako nang bahala sa lahat. Kapag nakita ko siya, sasamahan kita para humingi ng paumanhin at ipakita nagsisisi ka talaga. Salamat po, kuya. Hinatid ko si Grace sa bahay. Umiiyak siya nang iwan ko, pero ayos lang naman daw siya. Mas gusto niyang mahanap ang nabangga niya at masiguradong buhay pa ito. Inikot ko ang buong baryo, pero walang kahit sino ang naitalang nasagasaan. Wala ring dinala sa ospital ng araw na yon na nabangga. Sinubukan ko ding tingnan sa mga malapit na punerarya, pero wala ding babaeng namatay ng araw na yon.
Ilang linggo pa ang lumipas, pero wala pa ring balita sa hinahanap na babaeng nasagasaan ni Grace. Medyo nakalimutan niya din ang nangyari, kaya naman umayos na ang lagay niya. Kamusta na si Grace? Hindi na ba siya nagwawala at nagsisigaw? Ayos lang naman siya. Hindi mo kailangang mag-alala. Paano? Mauna na ako. Ingat ka pa uwi ah. Salamat sa palaging pagsabay sa akin ha. Pero gusto kong tumabay muna sa bahay niyo. Pahinga ko naman bukas eh. Isa pa, gusto ko din makatsikan si Grace. O siya, sige. Kahit ang ingay niyo palagi, ayos lang sa akin. Ikaw naman yung dahilan kung bakit kahit papano nakalimutan niya ang nangyaring yun. Kung makikita mo lang siya, sobra siyang natatakot at hindi ko talaga gusto makita ulit yun. Kayo na lang kasi ang magkapatid ang meron ng isa't isa. Ikaw pang nakakatanda kaya talaga mahirap sa kalooban mo makitang nahihirapan siya. Kaya salamat kasi naging kaibigan ka namin. Magkaiba kami kasi kaming dalawa at ikaw lang ang nakakaintindi dahil kalahati kang babae. Kalahati? Akala ko pa naman babae na talaga tingin mo sa akin. Tignan mo yan, araw-araw mo akong hinahatid sundo sa trabaho at dito sa bahay. Akala ko tuloy nililigawan mo na. Sabi ko nga biro lang. Masyado ka naman seryoso sa buhay mo. Mauna na ako ah. Makuha ka talaga sa tingin. Nakuha mo na talaga ako kahit hindi ka pa nakatingin. Sira, umayos ka. Baka dumating si nanay na lasing. Madali ka na naman. Mamaya pa yun. Maaga lang naman siya umuwi tuwing sahod mo sa trabaho eh. Yari ka kay nanay kapag darinig ka niyan, tamo. Nauna nang umalis si Sherwin sa harapan ko. Inaayos ko kasi ang motor ko at nilagyan ng kandado bago iwan sa gilid. Madami namang nag-iiwan ng motor sa lugar na to dahil mahirap ang daan papasok sa bahayan. Sa bayan ako nagtatrabaho bilang boy sa palengke. Kasamahan ko doon si Sherwin bilang kahera. Magaling kasi siyang makipag-usap at makisama sa lahat ng tao. Kaya hindi din siya mahirap maging kaibigan. Naabutan ko sila ni Grace sa loob ng bahay na nagkukwentuhan. Ako naman ay dumiretso sa kwarto ko para magpalit dahil mag-aasikaso pa ako ng pagkain namin sa hapunan. Pagkalabas ko sa kwarto, wala na si Sherwin at si nanay na lang ang nandun kasama si Grace. Nandiyan na pala kayo, Nay. Mano po? Oo. Umuwi ako ng maaga para sabihin dito sa dalaga mong kapatid na magtrabaho na. Hindi pwedeng palagi na lang siyang nasa bahay. Nakatambay lang kapag walang pasok. Eh di ba, bukas Sabado naman. Tumanggap ako ng labada. Si Grace ang maglalaba doon. Po? Pero hindi po ako marunong maglaba. At saka hindi ko naman po kailangan ng pera Kuya, damit ko lang ang kaya kong laban. Hindi po ako marunong maglaba ng damit ng ibang tao, lalo na yung mga malalaki. Anong wangin ang arte-arte mo dyan, ha? Kapag hindi mo kayang pigain ang sarili mong mga kamay, pwede mo namang gamitin ang iyong hita. Ipitin mo doon tapos paikutin mo. Ano pang mahirap doon? Masyado ka lang kasing sinanay ng kapatid mo. Ayan tuloy, napakatamad mo na. May labahin po dito sa bahay. Siya po ang maglalaban ng mga sinuot kong damit sa trabaho. Kaya hindi po siya makapaglabas sa iba bukas. Ano bang sinasabi mo dyan, Arnaldo? Gumagawa ka lang ba ng dahilan para ipahiya ako sa kumari ko? Nagpresinta na akong gagawin yun ni Grace. Kung may labahin dyan, pwede naman yan sa linggo. Magsisimba po tayo sa linggo sa bayan. Hapon na tayo makakauwi kaya hindi na po magagawang maglaban ni Grace. Simba-simbang sinasabi mo. Mga bastos nga kayo Tapos gusto nyo pa magsimba. Hoy! Arnaldo! Huwag mo nga akong pinapaikot, ha? Hindi porket ikaw ang tumayong padre de pamilya sa pamamahay na ito.
ganyan ka na aasta sa harapan ko. Ako pa din ang nanay niyo. Opo, hindi naman po namin nakakalimutan yun. Ay, naman pala. Hindi umayos kayo magkapatid. Huwag niyo akong pinagkakaisahan. Yung kumari ko, nagbayad na yun sa akin hanggang sa susunod na linggo. Maglalaba ka sa kanila tuwing Sabado at babayaran kanila. Yan mo, kapag nanalo ako bukas, ibibigay ko ang bayad. Ano po? Tinanggap niyo na po yung bayad para sa 2 linggong paglalabada ni Grace tapos pinansogan niyo lang? Hindi po ba parang mali naman yun? Huwag mo nga akong tinuturuan ng tama at mali dito, ha? Ako ang ina nyo. Alam ko kung anong tama, kaya sumunod kayo. Kailangan ni Grace na matutong kumita ng pera para hindi siya panay ang hingilan sa'yo. Nay, si Grace po ay 18 pa lang. Hindi pa po siya dapat pinagtatrabaho dahil nag-aaral pa po siya. Magkano pong kinuha niyong bayad sa kumare niyo? Ibabalik ko na lang po dahil hindi po maglalabas sa kanila si Grace. Bakit? May pera ka ba? Kung may pera ka, bakit hindi mo ako magawang bigyan? Ha? Bakit ba palagi mo akong pinagdadabutan, ha? Hindi naman yan ang tinuro ko sa inyo, hindi ba? Nay, binibigyan ko po kayo ng panggastos niyo bago ko umalis. May pagkain naman po dito sa loob ng bahay. Pero pinipili niyo pong ipansugol yung pera niyo at magpakalasing. Alam mo, ikaw, Arnaldo, masyado nang matigas ang buto mo. Bakit? Kaya mo na ba talaga ako? Hindi po. Maupo na lang po muna kayo dyan. Kukuha po ako ng tubig. Ako na po, kuya. Ito po, ibalik niyo yung binayad ng kumare niyo. May sobra pa po yan sa inyo na lang. Ito na po yung tubig. Masyado kang nag-iinarte. Para paglalabi. Hindi mo pa magawa. Kapag nag-asawa yang si kuya mo, walang kukup-kup sa'yo. Hindi ka pwede sa akin, ha? Dahil ayoko ng pabigat at tamad. Huwag mo na lang pakinggan si nanay. Alam mo namang lasing lang siya kaya niya sinasabi yung lahat ng yan. Basta pasok dito sa kabilang tenga, labas dito. Hindi mo dapat dibdibin, ayos ba? Opo, kuya. Shh, huwag ka na umiyak. Pumasok ka muna sa kwarto mo at gawin ang assignment mo, ha? Magluluto muna ako ng hapunan natin. Nagsaing na po pala ako dyan, kuya. Tignan mo na lang po kung tama po ba ang ginawa ko. Kung sinunod mo naman ang turo ko, walang magiging mali doon. Salamat po, kuya. Kapatid mo ako, di ba? Kaya palaging ayos lang yon. Nakahiga na si nanay sa mahabang upuan namin habang patuloy na nagmamaoy. Ako naman ay nagluto ng hapunan naming 3. Sabay kaming kumain ng hapunan ni Grace. Si nanay ay nakatulog na sa sala, kaya kinumutan ko na lang. Pagkatapos kumain, nagpresenta na si Grace na maghugas ng pinggan, kaya hinayaan ko na lang siya. Marunong naman kasi siya sa gawaing bahay. Ayoko lang magtrabaho siya para sa sarili niya o kay nanay sa murang edad niya. Dahil ang buhayin sila ang isa sa mga obligasyon ko bilang lalaki ng pamilya namin. Kinaumagahan, nagising na lang ako dahil sa sigaw ni Grace. Tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya naman nagmamadali akong lumabas. Naabutan kong hawak siya ni nanay, kaharap ang 3 lalaki. Nay! Grace! Ano nangyayari dito? Nay, bakit naman po ganyan kahigpit ang hawak niyo sa kapatid ko? Paano? Tatakas siya. Napakabastos. Alam niya may kausap ako dito at pinakikilala ko siya. Kuya, tulong! Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po kung ganito niyo naabutan sila nanay at ang kapatid ko. Ano po bang sa atin? Bakit po ba kayo naparito at gusto makilala ang kapatid ko?
Ano po bang atraso niya sa inyo? Wala naman. Sa nanay niyo lang kami may kailangan. Hindi ba? Ito nga ang napagkasunduan natin. Ipakakasal ko sa binata ninyo ang anak kong dalaga. Kaya nga pinakikilala ko na siya sa inyo, hindi ba? Akala ko ba gusto nang mag-asawa ng anak mong dalaga? Pero bakit pinipilit mo pa siyang harapin kami? Hindi ba dapat humaharap na siya sa amin ng maayos? Sandali lang po. Ako po ang matandang anak ni nanay. Sa akin po binili ng tatay ko ang dalawang pinakamamahal niyang babae sa buhay niya. Kaya ako po ang dapat kinakausap niyo kung gusto niyong ligawan ng anak niyo yung kapatid ko. Hindi po dapat sa nanay ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, iho. Ang tatay mo ay wala na dito. Ang nanay mo na lang ang nandito, kaya siya ang tama naming kausapin, hindi ba? Pasensya na po pero hindi. Pagdating po sa kapakanan ng kapatid ko, ako po talaga dapat. Tukol na naman po ba ito sa pera? Higit pa sa pera ang pinag-uusapan natin dito. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Paano ko po pag-iisipan kung di ko naman po alam ang usapan niyo? Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin? Hindi na. Hahayaan ko ang ina mo magsabi sa inyo. Mauna na kami, Belen. Sa susunod, hindi na ako papayag na walang mapala. Alam mo naman ang kayang gawin ng amo namin, hindi ba? Sandali lang po, hindi pa po tayo tapos mag-usap. Hayaan mo na sila, Arnaldo. Halika na't pumasok na tayo sa loob. Kuya! Ayoko po! Ano po bang nangyayari, nanay? Gano'n po ba kalaki ang utang niyo sa kanya para takutin nila kayo ng ganito? Ito po bang bahay? Di bigyan niyo na po sa kanya. Pwede naman po tayong tumira sa bahay nila Lola, di ba? Ano ka ba? Hindi naman yan tungkol sa pera. Kung hindi po, ano po pala? Gusto ko na magkaroon ng magandang buhay ang kapatid mo. Ayoko habang buhay, nagiging pabigat siya sa'yo. Kung magpapamilya ka na, hindi gugustuhin ng asawa mong ganyan mo pa rin tratuhin ang kapatid mo. Masyado nag-iisip bata at hindi na nag-iisip ayon sa edad niya. Diretsuhin niyo na lang po ako, Nay. Hindi ko po makuha ang punto niyo eh. Ano po ba talagang gusto niyo mangyari? Gusto kong ikasal na ang kapatid mo. Nasa tamang edad naman na siya at pwede nang bumuo ng pamilya. Sa ganun, Nag-aaral pa po si Grace. Kayo na din po nagsabi. Masyado pa pong bata ang isip niya para magpakasal. Kung talagang gusto niyo po maging maganda ang buhay niya, hayaan po natin siyang mangarap at abutin yun. alam mo, hindi naman niya magagamit ang pinag-aralan. Mag-aasawa siya, magbubuntis, at habang buhay na mag-aalaga ng kanyang magiging anak. Kaya huwag na niyang sayangin ang buhay niya sa pag-aaral. Magkakaroon naman siya ng maayos na buhay kapag nakapag-asawa siya ng mayaman. Maniwala ka, Arnaldo. Mayaman ang pamilyang yon. Sa tingin niyo po ba, gusto ni tatay ang mga sinasabi niyo po ngayon? Alam niyo naman pong hindi niya gusto ang mga ganyang pag-iisip. Hindi naman po kayo inubligan ni tatay na alagaan kami, di ba? Sinabi niya pong pwede niyong gawin ang lahat ng gusto niyo, di ba? Kaya nga, natuto na ako. Hindi ko na ilaan sa inyo ang pag-aalaga noon kaya lumaki kayong ganyan. Kaya gusto ko kay Grace, magkaroon siya ng anak na hindi katulad ninyo. Dahil alam ko, pagkukulang ko yon bilang ina. Nay, hindi po yun ang gusto kong sabihin. Wala pong mali sa pagpapalaki sa amin. Maayos niyo po kami iniluwal sa mundo. Masaya po kayo nun ni tatay. Nagagawa mong lahat ng gusto mo habang kami naman inaalagaan ni tatay. Kung nagtatrabaho siya at may lakad ka, nasa lolo at lola po kami. Ang gusto ko pong sabihin, kayo ang modelo ng buhay namin. Gawin ang gusto namin, pangarap namin, nang hindi nasisira ang magandang pamilya at pagsasama. Bakit sa tingin mo? Hindi pa ba nasira ang pamilya natin? Sa usapang ito ngayon, hindi pa ba nasisira ang samahan natin? Ganyan mo na nga ako sagutin ngayon. Pasensya na po, Nay. Gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo ang alam kong gusto lang din pong sabihin ni tatay kung nandito siya. Wala na nga siya, di ba? Kaya wag na kayong magbuhay na parang nandito siya. Kasi wala na! Pinili niya ang ibang tao at hindi tayo. Pinili niya
ang babaeng kayang mag-alaga ng anak niya umaga, gabi, at kahit sa pagtulog. Gusto ko lang magkaroon ng lalaking magmamahal kay Grace nang hindi siya iiwan dahil nagkulang siya. Kaya po ba naglalasing kayo at nagiinom maghapon hanggang gusto nyo? Dahil iniisip nyong iniwan kayo ni tatay kasi po nagkulang kayo? Kung hindi, ha? Anong dahilan kung bakit hindi na natin siya kasama ngayon? Si tatay lang po nakakaalam nun. Makatiwirang tao po si tatay. Hindi siya basta lang mangiiwan. Maghintay lang po tayo. Huwag po nating isubo si Grace sa sitwasyon na hindi naman po tayo sigurado. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Magpapakasal si Grace at kukunin na siya dito ng mapapangasawa niya bago ang kasal. Nay! Ayoko po magpakasal sa lalaking hindi ko pa po nakikita kahit kilala ko pa siya, hindi pa din po ako handang magpakasal. Kung iniisip niyo po ang kinabukasan ko, pangako po, magiging maayos ang kinabukasan ko. Hayaan niyo lang po ako matupad ng mga pangarap ko. Sa tingin mo ba, may mararating ang pangarap mong yan? Tingnan mo nga, ang kuya mo, nakapagtapos. Pero ano? Isa lang kargador ng bigas sa palengke. Dahil ang oportunidad sa Maynila ay hindi niya magawang tanggapin dahil sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Ha? Mabigat ka! Nay, hindi po totoo yan. Wala pa pong tumatanggap sa akin sa Maynila kaya pansamantala po ako nagtatrabaho sa bayan. Sinungaling! Nanay mo ko! Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Madiskarte ka at matalino. Madaming kukuha sa iyong kumpanya sa Maynila. Hindi mo lang matanggap dahil sa amin. Ako, kaya ko ang sarili ko, pero yung kapatid mo, hindi niyan kaya mabuhay mag-isa. Ni maglaba nga, hindi niya magawa. Masyado na pong mahaba itong usapang to. Ayoko po magkasakitan pa tayo kung magpapatuloy pa. Basta po, yun ang desisyon ko at hindi po magbabago yun. Magluluto na po muna ako ng almusal. Madami pang sinasabi si nanay, pero hindi ko na lang pinansin. Inakbayan ko si Grace papunta sa kusina. Lumabas kami mula doon at pumunta sa bahay ni Sherwin. Patuloy pa din sa pag-iyak ang kapatid ko. Hindi naman kami pala sagot na magkapatid. Isa kasi yon sa tinuro sa amin habang lumalaki. Pero nang mawala si tatay, natuto akong manindigan para sa aming dalawa. Naging baluktot kasi ang katwiran ni nanay simula nang iwan siya ni tatay. Pilit ko siyang inintindi, pero minsan nakakapuno na din, lalo na ang nangyari ngayong umaga. Mabuti na lang at gising na si Sherwin nang dumating ako. Magandang umaga sa'yo, ganda. Tulog pa ba sila, Tia? Abay, kalambing. Anong meron? Bakit namumugtong mata ng aking bayaw? Nag-aaway na naman kami nila nanay. Pinag-initan na naman siya eh. Pwede bang dito muna siya habang nagluluto ko? Kapag umalis si nanay, saka na lang siya umuwi. Baka kasi mag-aaway na naman sila habang nasa trabaho ako eh. Aha! Sige na. Basta bigyan mo ako ng niluluto mong almusal ha. Hindi na ako makakapagluto eh. May almusal na akong chismis. Ikaw talaga. Basta huwag kang maingay sa iba ha. Baka magkaroon pa ng kaaway si nanay kapag nakarinig siya ng chismis tungkol sa kanya. Ano ka ba? Siyempre ako na to. Lahat ng sekreto niyo ay ligtas at nasa tamang baul. Sira. Sige. Dito na ako. Diyan ka na muna, Grace ha. Magpalamig ka lang. Opo, kuya. Salamat po. Galit na galit pa rin si nanay. Patuloy pa din siya sa pagbubunganga habang nagluluto ako ng almusal. Inalok ko siyang kumain pero sinigawan niya lang ako. Kaya naman nagdala na lang ako ng pagkain sa bahay nila Sherwin para kay Grace. Sakto namang kumakain na din sila. Hindi ko muna pinauwi si Grace sa bahay. Natatakot kasi akong bumalik ang mga lalaking yon at ibigay ni nanay. Kailangan ko lang pumasok sa trabaho. Pahinga ni Sherwin, kaya may kasama si Grace.
Bala ko ding magpahinga muna ng 1 linggo at ayusin ang problema namin bilang pamilya. Hindi kasi pwedeng palagi na lang kaming nag-aaway at natatakot ako sa pwede pang gawin ni nanay. Paglabas ko mula sa trabaho, agad akong dumiretso sa bahay ni Sherwin. Pagdating ko doon ay hindi ko sila nadatnan. Kaya naman hinanap ko sila at nakasalubong ko ang natatarantang si Sherwin. Sherwin, bakit? Ano nangyayari? Nasaan si Grace? May humabol sa amin ni Grace. 3 mga lalaki. Ang lalakas nila at natangin nila si Grace. Kaya naman nagtatakbo ako dito para humingi ng tulong. Mabuti na lang at ikaw yung nakasalubong ko. Halika na, bilis! Ano ba kasi ginagawa niyo dito ng ganitong oras? Gumala lang kami doon sa tabing dagat. Hindi namin napansin yung oras. Ay naku, delikado si Grace ngayon. Kaya nga sa inyo ko muna siya iniwan eh. Pasensya na, alam ko hindi na siya minor de edad pero alam mo namang masyado pang bata ang isip ni Grace. Oo nga eh. Siguro dahil siya yung bunso at sobrang inalagaan ng tatay mo. Pagkatapos, bigla na lang nawala at ikaw ang pumalit sa kanya. Siguro nahirapan talaga siya. Ayun, dito. Dito kami inatake ng mga kalalakihan. Nasaan siya ngayon? Nasaan sila? Grace! Grace! Nasaan ka? Doon! May narinig akong sumigaw doon. Sandali, hintay mo ako! Ang balis mo naman tumakbo. Bitawan mo ang kapatid ko! Sino ka bang tratado ka? Kuya! Sandali lang, kuya! O bakit? Bakit mo inaharangan ng buwisit na yan, Grace? Siya pong tumulong sa akin mula sa kalalakihan na yun. Kaya wag mo po siyang saktan. Talaga? Ikaw, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Sinakta ka ba nila? Ayos lang naman po ako, kuya. Maraming salamat po sa'yo, ha. Ano po pangalan mo? Tony, Grace ang pangalan mo, hindi ba? Magandang pangalan, kasing ganda mo. Salamat sa pagtulong mo sa kapatid ko, pero hindi nyo naman siguro kailangan magkamay pa. Salamat ulit sa pagtulong sa kapatid ko ha. Sana makabawi kami sa iyo pag nagkataon. Gusto ko yan. Mag-iingat ulit kayo. Lalo ka na, Grace. Hindi ko pa pwedeng malaman kung taga saan ka? Sa kabilang baryo lang naman ako. Madalas din akong dumadaan dito tuwing maglalakad dyan sa tabi ng dagat. Sana sa susunod, sabay tayong... Ang landi. Maraming salamat ulit sa iyo ha. Mag-iingat ka pa uwi. Tumangula ang binata sa akin at kumaway naman kay Grace. Sobrang laki naman ang ngiti ni Sherwin habang winawagayway ang kanyang kamay. Ayaw pa nga niyang umalis dahil may itsura naman ang lalaking lumigtas kay Grace. Hinatid muna namin si Sherwin bago kami umuwi ni Grace sa bahay. Pagdating namin, wala pa doon si nanay. Ang pagkaing iniwan ko kanina ay hindi din nagalaw. Kaya naman mas lalo akong nag-aalala kay nanay. Iniisip ko kung ano na naman ang ginawa niyang kakaiba. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, dumating si nanay. Masaya siyang lumapit sa amin at nakiusap na pumunta sa sala. Meron daw kasi kaming bisita. Oh, Tony! Anong ginagawa mo dito? Parang ang bilis naman natin magkita. Anong ginagawa mo dito? Nag-almusal ka na ba? Sumabay ka sa amin na makabayad naman ako sa iyo ng utang. Ano? May utang ka sa kanya, anak? Hindi po utang na pera na utang na loob po. Kapon po kasi may kung sinong kumuha kay Grace. Yang si Tony po nagligtas sa kanya, kaya utang na loob ko po na hindi napahamak si Grace dahil sa kanya. Natutuwa naman akong magkakilala na pala kayo. Hindi ako mahihirapan na paglapitin sila ni Grace. Po, anong sinasabi niyo? Hindi ba sinabi mo kahapon na hindi ka magpapakasal sa hindi mo kilala? Kaya ito, pinakilala ko muna kayo sa isa't isa bago kayo magpakasal. Ano po? Nay naman po. Hindi ba pinag-usapan na natin to? Bakit pinipilit niyo pa ang gusto niyo? Ay naku. Pasensya ka na Tony ha.
Siguro naman naiintindihan mong bata pa si Grace para sa ganyang bagay. Pasensya na din kung mukhang nakasira pa ako ng relasyon ninyong mag-ina. Sumama lang naman ako kasi yun ang suwestyon ng lolo ko. Sumusunod lang din naman kasi ako sa gusto nila. Yan! Ganyan ang masunuring anak. Nakikinig sa gusto ng matatanda. Hindi naman kasi namin ipapahamak ang mga anak namin. Gusto lang namin magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Yung hindi na namin kailangan mag-alala pa. Ay nako. Pasensya na po. Uwi na lang po muna siguro ako. Mukhang mahaba-haba pa po itong usapan eh. Pasensya ka na. Hindi naman ito kailangan pag-usapan pa. Nandito ka na din naman. Mas magandang kumain ka na muna ng almusal kasabay namin. Tama. Halika. Magaling magluto ang anak ko. Si Grace ang nagluto niyan. Halika na. Grace, anak. Halika dito. Tabihan mo sa pagkain si Tony. Napabuntong hininga na lang ako at pinagbigyan ang gusto ni nanay. Hindi ko gusto, pero ayoko namang mag-away pa kami, lalo na at sa harap ng ibang tao. Ito lang ang unang beses ni nanay na nakangiti. Habang kumakain, simula nang mawala si tatay. Masaya ang mukha, hanggang sa matapos kaming kumain at ihatid sa labas si Tony. Nangako pa si nanay na pwedeng araw-arawin ang pagdalaw sa bahay. Parang pinapayagan niyang manligaw si Tony kay Grace. Umalis din si nanay, ilang minuto lang pagkaalis ni Tony. Hindi naman siya nagpaalam sa amin, kaya hindi na din kami nagtanong. Kuya, hindi po ba linggo ngayon? Hindi ba sabi mo magsisimba tayong magkakasama? Katulad nung palagi natin ginagawa nung nandito pa si tatay? Sinabi ko naman na kay nanay ang plano ko. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko na alam gagawin. Nasaan na ba kasi si tatay? Paano po kung pumayag na lang din po ako sa gusto ni nanay? Baka nga po tama siya. Baka may magandang kinabukasang naghahantay sa akin dun. Hindi naman po ako ipapahamak ni nanay, diba? Oo, nandun na tayo. Wala namang magulang ang gusto tayo mapasama, di ba? Pero pwedeng hindi ka maging masaya doon. Hindi natin sila lubos na kilala kaya nakakatakot yon. Masyado ka pang bata para magbuntis. Hindi pa ako handang magkaroon ng pamangkin, no? Ano ba naman yung iniisip mo, kuya, no? Papayag lang ako magpakasal dahil gusto ni nanay. Pero hindi naman po ako magpapabuntis. Gusto ko din namang makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Ayoko naman pong manatili ka dito sa probinsya dahil lang sa akin. Hindi naman tayo mayaman eh. Pamilya tayo. Kung nasan ako, dapat nandun ka din. Hindi tayo pwede mag-iwanan. Si tatay babalik din yun. Darating ang araw na babalikan niya tayo. Nararamdaman ko yun. Sana po hindi pa huli ang lahat, kuya eh. Pakiramdam ko kasi si nanay. Nagmamadali palagi. Natatakot na din po ako eh. Basta kung anong gusto mo at hindi naman makakasama, yun ang paninindigan mo. Kailangan lang natin manindigan sa gusto natin. Pasasaan pa at maintindihan din nila tayo. Si tatay lang ang baka pagpapalinaw ng isip ni nanay. Kailan kaya siya uuwi? Nga pala kuya. Medyo nasaktan ako kanina. Ha? Bakit? Saan naman? Sinabi mo po kanina na may gustong kumuha sa akin, di ba? Pero hindi ko naman po nararamdaman na nag-aalala man lang siya. Hindi nga po siya nagtanong eh. Napapaisip na po ako, anak po ba talaga ako ni nanay? Huwag ka masyado mag-isip. Nahihirapan lang talaga ang nanay natin at kailangan niya ng pangunawa ngayon. Kaya mas unawain pa natin siya. Ayos ba yun? Naramdaman mo naman ang pagmamahal niya noon, di ba? Isipin mo na lang na hindi nagbabago yun. Opo, kuya. Hoy, wag mong iisiping asawain niya si Tony ha. Naisip ko din na mukhang palabas lang yung pagkidnap sa'yo eh. Kaya siguro hindi nag-aalala si nanay. Nararamdaman kong plano lang nila na magkakilala kayong dalawa tapos sasabihin nilang tadhana. Oo nga po, no? Makaluma ang plano nila. Hindi man lang sila nakapag-isip ng bago. Tinawanan na lang namin ni Grace ang problema ang aming hinaharap ngayon. Kung iisipin kasi namin ang problema, kami lang din ang mahihirapang magdala.
Magkasama kaming nagsimba sa bayan. Gumala rin kami at kumain sa labas. Hindi na namin namalayan ng oras, kaya naman gabi na nang tinahak namin ang daan pauwi sa baryo namin. Malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang daanan at makulimlim ang liwanag ng buwan. Habang nakatutok ako sa daan, bigla akong napapreno nang may nilalang na nakaharang sa aming dinadaanan. Kuya! Muntik na ako tumalsik! Bakit ka ba biglang nagpipreno ha? Diyan ka na sa likod ko, Grace. Huwag kang titingin sa unahan ha. Bakit kuya? Ano bang nandiyan sa unahan? May nabangga ka po ba? Ay! Ano yan? Sino po ba mga yan, kuya? Ang papangit ng mukha nila! At bakit para silang mga halimaw? Sinabi ko naman sa'yo huwag kang titingin eh. Ako nang bahala sa kanila. Tumalikod ka lang. Kuya! Anong gagawin natin ngayon? Humawa ka na mahigpit. Anong gagawin mo, kuya? Magpapatakbo ka ba na mabilis? Oo, hindi natin sila pwedeng labanan. Mga aswang sila. Kung aswang nga po sila, kuya, kaya nila tayo habulin. Alam ko yun, pero kailangan natin subukan. Kailangan natin makatakas dito. Kung sarili ko lang isipin ko, kaya ko silang harapin pero kasama kita. Pangako, kuya, hindi ako magiging pabigat. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Humawa ka lang na mahigpit. Pinaandar ko ng mabilis ang motor ko. Gumilid lang ang mga halimaw, saka muli ko silang nakita sa unahan namin. Paulit-ulit yon hanggang sa umusok na ang gulong ng motor ko dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ko. Bumaba kami ni Grace at inilagay ko siya sa likod ko. Tinanong ko ang mga halimaw sa harapan ko. Hindi sumagot ang mga nasa harapan namin. Ramdam ko ang mahigpit na pagkakahawak sa akin ni Grace. Takot na takot siya sa kanyang nakikita. Napapaatras kami habang unti-unting lumalapit sa amin ang tatlo. Kinuha ko ang susi ng motor ko at dahan-dahang binuksan ang black box saka kumuha ng matutulis na bagay mula doon. Gunting lang ang nakapako, kaya naman kinuha ko na bilang sandata kung mas lalapit pa sila. Ano ba kailangan nyo sa amin ha? Huminto kayo! Huwag kayo lalapit! Kuya, katapusan na ba natin? Anong gagawin natin? Lalabanan ko sila. Ikaw naman, tumakbo ka na at humingi ng tulong. Basta huwag kang titigil kakatakbo, naintindihan mo ba? Pero kuya! Sige na! Makinig ka na lang sa akin. Bibilang ako ng 3, sabay takbo. Ako nang bahala dito. 1, 2, 3. Takbo, Grace! Kuya! Mag-iingat ka! Hinarang ko ang 3 halimaw. Hinawakan naman ako ng isa sa leeg at ang isa naman ay sinipa ako sa tiyan. Habang ang isa na parang hari nila ay nakatayo lang at nanonood. Paulit-ulit nila akong sinaktan. Hinayaan ko lang sila para makakuha ng oras. Kailangang makarating ni Grace sa mataong lugar. Mailigtas ko lang siya, kaya kong tiisin ang lahat ng sakit para sa kanya. Nang hindi ko na matiis at mukhang gagalaw na ang nanonood lang, kumilos na ako. Sumigaw ako ng malakas at pinaghiwalay ang gunting. Winasiwas ko ito sa gilid ko habang papalapit sa halimaw na nanonood lang. Sa tingin ko ay nasugatan ko ang 2 alalay niya, kaya hindi na lumapit sa akin. Inamba ko sa leeg niya ang talim ng gunting. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin ha? Bakit mo ginagawa to? Kung ayaw mong mamatay, tigilan mo ang pagkontra sa amin. Ano sinasabi mo? Binabalaan lang kita. Kung hindi ka titigil, sa pilito kitang papatigilan. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa amin? Tayo na! Mabilis na nawala sa harapan ko ang 3 halimaw. Agad akong tumakbo sa direksyon na pinuntahan ni Grace.
Mabuti na lang at naabutan ko siya habang pagod na tumatakbo. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo at niyakap ako, saka umiyak ng umiyak sa bisig ko. Ilang sandali lang ang lumipas. Nang huminahon na siya, ay naglakad kami papunta sa sakayan ng tricycle. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay. Nandun na si nanay nang dumating kami, pero mukhang lasing siya at tulog na tulog. Si Grace naman ay nakatulog sa tabi ko pagkatapos niyang umiyak. Mahina talaga kasi ang loob niya. Kinuha ko ang gamot at nilagyan ng mga sugat ko pagkatapos kong linisin. Napaigtad pa ako nang marinig ang katok sa pintuan namin. Nang buksan ko ito, nakita ko si Sherwin na nag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Kanina kasi nakita ko kayong dumating. Nagsasampay kasi ako kaya hindi agad ako nakalapit para kamustahin kayo. Napansin ko ding nangihina si Grace. May sakit ba siya? Yun ba? Wala naman siyang sakit. Napagod lang siguro kanina. Nagsimba kasi kami at gumala sa bayan. Nasaan ang motor mo? Bakit nakasakay kayo sa tricycle? Nabutas ang gulong nun sa daan, kaya naman iniwan ko na muna doon. Wala mahingihan ng tulong para hilahin kaya bukas ko na lang babalikan. Tinabunan ko naman yun ng dayami. Wala din kukuha nun kasi butas nga yung gulong. Ganun naman pala. Bakit pala hindi niyo man lang ako sinamahan gumala? Lakad sana to ng pamilya eh. Kaso umalis si nanay kanina at hindi bumalik. Kaya naman kami na lang ni Grace ang umalis. Pasensya ka na. Ayos lang. Sa susunod naman magiging pamilya din tayo kaya mararanasan ko din yan. Sandali. Ano yung mga sugat mo? Bumagsak ka ba kanina sa daan? Oo eh. Hindi na ako pumunta sa ospital. Alam mo namang mahal ang magpatingin sa kanila. Alam ko na. Pumunta ka kay Lolo Samuel. Magaling na albularyo yun. Gumagamot sila ng mga sugat, sakit at kahit kagat pa ng aswang. Aswang baka mo? Ay sira, naniwala ka naman. Siyempre biro lang yun. Basta gumagamot ng mga sugat at sakit ng mga tao. Ay naku, pumunta ka na lang doon bukas na magamot yan kaysa may impeksyon. Hindi siya nagpapabayad ng pera. Mga gulay, bigas, itlog o mga pagkain lang yung tinatanggap niya bilang kapalit. Salamat sa impormasyon mo. Sige, bukas pupunta ako doon pero saan ba siya nakatira? Sa dulo ng kabilang baryo, paanan na ng bundok yun. Kaya madali mo lang makikita yung bahay niya. Ayos. Salamat. Maasahan talaga kita. Kung ganon, asawahin mo na ako. Natawa na lang ako sa sinabi ni Sherwin. Matapos naming magkwentuhan sandali, ay umalis na siya dahil gabi na. Magdamag akong hindi masyadong nakatulog. Iniisip ko ang mga sinabi ng halimaw na yon. Kung iisiping mabuti, wala naman akong ginawang masama sa kahit sino. Wala din akong naging atraso sa ibang tao. Kaya sino ang gagawa sa akin ito? Madaling araw pa lang ay umalis na ako. Kailangan kong makabalik bago magising si Grace. Kaya naman, nagmadali na ako. Kumatok ako ng ilang ulit sa bahay na maliit na nandun. Yun lang ang bahay na nandun. Kaya nasiguro kong pag-aari yun ng albularyo. Bumukas ang pinto at may lumabas na isang matandang lalaki. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po kung sobrang aga akong dumating. Naabala ko po ba ang pagtulog nyo? Ako po pala si Arnaldo. Kayo po ba si Lolo Samuel, yung albularyo? Ako nga, iho. Magandang umaga din sa'yo. Halika, pumasok ka. Mabuti na lang at sanay akong gumising ng maaga, kaya naman hindi ka abala, iho. Mabuti naman po pala. Ano pala ang pinunta mo dito? Sino ba ang may sakit sa inyo? Dahil ba ito sa aswang? O may naging aswang sa inyo? Wala po sa nabanggit. May mga sugat lang po ako mula sa kalmot ng hayop. Gusto ko lang pong ipagamot sa inyo. Baka bigla po kasi ako maging aso. Matanda na akong albularyo, iho. Sa galaw, mata mo, saka dyan sa mga sugat mo. Alam kong hindi aso ang may kagagawan yan. Sabihin mo sa akin, napaaway ka ba sa mga aswang?
Pasensya na po lolo kung nagsinungaling po ako. Pero pwede niyo po bang gamutin muna ako? Medyo natatakot po ako maging aswang. Hindi sa ganyan kasimple nagiging aswang ang isang tao. Okay na, gagamutin muna kita. Bakit ka kasi napaaway sa aswang? Mabuti naman at nakatakas ka sa kanila at hindi ka nila kinain. Tinakot niya lang po kami magkapatid. Nagkaroon ka ba ng kaaway na tao? Yun nga po magdamag kong iniisip. Hanggat maaari, hindi ako nikipag-away. Hindi din po ako nikipagsagutan sa ibang tao maliban na lang sa nanay ko. Napapadalas po kami magtalo dahil gusto niyang ipakasal ang kapatid ko kahit bata pa ito at nag-aaral. Mayaman ba kayo? Hindi po. Ligawin ba ang kapatid mo? Po? Hindi po. Wala po naliligaw sa kanya. Hindi din po siya palaaway. Ano daw ang dahilan ng nanay mo ba't gusto niyang ikasal ang kapatid mo? Para daw po sa kinabukasan ng kapatid ko. Hindi naman po mayaman ang itsura ng lalaking yun. Ibig sabihin, hindi binenta ng nanay mo ang kapatid mo, tama ba? Sugural po ang nanay ko pero wala po siyang ganong kalaking halaga. Kaya masasabi ko pong hindi niya binenta ang anak niya. Hindi kaya aswang ang mapapangasawa ng kapatid mo? Ano po? Aswang? Mga aswang ang nagbanta sa iyo at nanakit. Hindi kaya ganon din ang ginawa nila sa nanay mo kaya nagpupumilit itong ikasal? Ngayon ko lang din po naisip yan. Hindi nga po imposible ang sinasabi niyo. Kailangan kong iligtas ang kapatid at nanay ko. Hindi mo sila basta maililigtas kung wala kang sapat na kaalaman tungkol sa kanila. Baka mas lalo nyo lang ikapahabak yan. Ano po ang gagawin ko? Pwede niyo po ba akong tulungan na maligtas ang nanay at kapatid ko? Pakiramdam ko po ay hindi nila ako titigilan. Tama ka dyan. Sandali lang. 1 linggo mula ngayon. Ang ano po? Ano pong 1 linggo yan? Kabilugan na ng buwan. Kapag bumibilog ang buwan, ang mga pinuno ng aswang ay nagpapakasal sa kanilang napiling asawa. Naniniwala kasi silang itinadhana ang babaeng yun sa kanya. Ha? Ang kapatid ko po bang sinasabi nilang itinadhana sa pinunong aswang? Nakaharap ko na po ang aswang na yun. Siya ang nagbanta sa akin. Kailangan mo iligtas ang kapatid mo. Magiging aswang siya kapag kinasal sila. At kapag nangyari yun, magiging mas malakas ang pinunong yun. Mas madami silang magiging biktima. Pwede niyo po ba akong turuan paano sila makalaban at talunin? Sige na po. Kahit anong gagawin ko po, mailigtas ng mga taong mahal ko sa buhay. Pumayag si Lolo Samuel na turuan ako. Sinabi niya din na yun ang gusto niyang mangyari noon pa man. Ang mapatay ang pinuno ng mga aswang. Hindi lang nangyari dahil matanda na siya at hindi na kayang makipaglaban. Lahat ng armas, sandata at iba't ibang pangontra ay binigay niya sa akin. Mabilisan niyang pinaliwanag sa akin ang lahat. Buong puso ko naman yung tinandaan. Hindi ko namalayan na tanghali na pala nang matapos kami. Lahat kasi ng atensyon ko ay binuhos para aralin kung paano tumalo ng aswang. Kaya naman, nagmadali akong umuwi. Tahimik ang buong bahay pagdating ko. Wala si Grace sa loob, kaya naman kinabahan ako. Nagmamadali ko namang pinuntahan si Sherwin. Sabi na nga ba hindi ka pumasok? Tinamad din tuloy akong pumasok. Ang tagal kasi dumating ng tricycle. Wala akong masakyan papunta sa bayan eh. Kung nga pala, napagawa mo na ba yung motor mo? Hindi pa. Alam mo ba kung nasan si Grace? Duman ba siya dito bago pumasok? Hindi. Akala ko ba hinatid mo siya? Hindi mo ba hinatid ngayong umaga? Hindi. May pinuntahan kasi ako kaya naging abala ako at di rin napansin yung oras. Baka pumasok na siya mag-isa. Baka nga. Bakit kung alalang-alala ka? May ginawa na naman ba yung nanay mo? Wala naman. Alam mo ba kung saan nagsusugal at umiinom si nanay? Hindi ko kasi alam kung sino-sino yung mga kumare niya eh. Hindi ko din alam. Bakit hindi mo puntahan doon sa kabilang kanto? Baka sa malaking bahay doon. Sige, salamat. Isama mo din ako papunta doon. Naboboring na din kasi ako dito sa bahay. Ikaw ang bahala kung gusto mo. Alis na ako. Salamat. Huwag mo akong iwan. Kukuha ko ng jacket.
Hindi ko na pinansin si Sherwin na nagmamadaling pumasok at lumabas din para sumunod sa akin. Pagdating ko sa malaking bahay, wala ang mga taong nagsusugal doon. Wala din doon si nanay. Kaya naman, umuwi na lang ako. Hindi ko kasi alam kung saan ang ibang tambayan niya. Naghintay na lang ako hanggang sa makauwi si Grace at nanay. Pero lumalalim na ang gabi. Wala pa din sila. Kaya naman, tumindi ang kabang nararamdaman ko. Nagpabalik-balik na din si Sherwin para kumustahin kung dumating na ba si Grace. Saan mo balak pumunta? Hindi ko na kaya maghintay dito. Hindi ako pumunta sa eskwelahan dahil ayokong gumawa ng eksena doon. Pero ngayon, kailangan ko mahanap sila nanay at Grace. Baka naman may dinaanan lang si Grace. Baka mamaya umuwi din siya. Hindi nagpapagabi si Grace ng uwi. Alam mo naman takot yun sa sobrang dilim, di ba? Oo nga, pero saan mo sila hahanapin? May kakilala ka bang kaibigan niya? Kasi ako wala. Hindi kasi pala kaibigan ng kapatid mong yon. Alam mo ba kung saan ang bahay ni Tony? Hindi ba tinanong mo siya noon? Anong sabi niya? Sabi niya, sa malapit lang. Sa kabilang baryo lang yata. Pero bakit sa kanya? Anong gagawin ni Grace doon? Huwag mo sabihin, nagkakamabutihan sila. Hindi. Si Tony ang lalaking gustong ipakasal ni nanay kay Grace. Noong una, may mga kalalaki nang gustong kumuha sa kanya. Tapos nung magkasama kayo, sa palitan naman nilang sinama si Grace. Pinalabas na nang iniligtas kayo ni Tony pero ang totoo, planado din nila yun. So sinasabi mo bang pwedeng kinuha nila si Grace habang wala ka sa bahay niyo? Oo, sobra na ako nag-aalala kaya ayoko sanang iwan siya. Pero pumunta ako sa albularyong tinuro mo kaya naging abala ako doon. Halika, puntahan natin yung albularyong yun. Pwede niya makita sa pagtatawas niya ang lokasyon ni na Grace at Aling Belinda. Niisip ko na din yan pero sobrang layo ng bahay niya. Kung mas malapit ang bahay nila Tony, mas magandang doon na lang tayo dumiretso. Hindi ko alam kung anong itsura ng bahay nila. Kaya wala akong may tutulong sa paghahanap noon. Pero pwede naman kitang samahan. Tumangulang ako kay Sherwin, saka nag-umpisang maglakad paalis. Nagabang ako ng tricycle sa labasan at saka sumakay papunta kay Lolo Samuel. Agad niya kaming inasikaso. Nagsagawa siya ng orasyon at nakita niyang umiiyak ang kapatid ko. Ang nanay ko naman ay nagmamakaawa habang umiiyak. Sinasabi yan ni Lolo Samuel habang nakapikit at nakahawak sa batyang nasa kanyang harapan. Ilang sandali lang ay sinabi niya sa amin kung saan matatagpuan sila nanay. Agad naman akong pumunta doon, dala ang mga armas na binigay niya sa akin. Aswang bang harapin natin? Sinasabi mo bang aswang si Tony? Oo, kaya maiwan na lang kita dito. Masyadong delikado kung sasama ka pa sa akin. Ha? Susugod ka doon mag-isa? Walang pwedeng asahan. Si Lolo Samuel ay pilay at hindi niya kayo makipaglaban. Ako lang ang pwedeng lumaban para iligtas sila nanay at Grace. Kung sasabihin ko to sa mga opisyal ng baryo natin, siguradong hindi sila maniniwala sa aswang. Oo nga, pero sobrang delikado niyan kung susugod ka doon at pipigilan ang kasal nila. Magagalit si Tony. Baka mas lalo niya saktan sila Aling Belinda at Grace. Gusto mo bang hayaan ko na lang sila sa poder ng mga yon? Kahit aswang sila, may karapatan din silang mabuhay, hindi ba? Kung gusto lang niyang ikasal kay Grace at sinabi ng nanay Belinda mo na magiging magandang kinabukasan niya doon, hindi ba tama lang na hayaan mo sila? Kapag naging malakas na pinunong aswang si Tony, pwede niyang saktan ng kahit sino. Isa pa, hindi pwede maging aswang ang kapatid ko. Hindi mo ba naririnig si Lolo Samuel? Umiiyak sila at nagmamakaawa. Ibig sabihin, kailangan nila ng tulong. Ako na lang ang pwedeng gumawa nun. Kung hindi kita mapipigilan, sasama ako. Hindi ako pwede maghintay lang dito at isipin ang mga posibilidad na nangyari. Kaya mo bang protektahan ng sarili mo, ha? Kung magiging pabigat ka lang sa akin, iiwanan na kita. Ayoko! Kaya ko makipaglaban. Ako nang bahala sa sarili ko. Hindi na ako nakipagtalo kay Sherwin. Tinahak ko ang paakyat sa bundok. Nasa paanan kami ng bundok, kaya paakyat na lang ang tatahaki namin. Hindi ko na malayan kung gaano kalayo na ang natatahak namin, pero inabot na kami ng umaga. Hindi pa din namin mahanap ang kuwebang pwedeng pagtaguan nila sa itaas ng bundok.
Hingal na ako. Gusto na sanang sumuko ni Sherwin pero hindi ako pumayag. Inikot ko pa ang buong kabundukan hanggang makasalubong ko ang isang lalaki. Siya ang lalaking pumunta nun sa amin para kunin si Grace. Nang makita niya ako, nagmamadali siyang tumakbo palayo. Hoy ikaw! Hindi ba ikaw ang tauhan ni Tony? Nasaan ang kapatid ko? Hoy Ronaldo, sino bang hinahabol mo? Bakit ka tumatakbo? Siya ba yung kumuha kay Grace? Hindi. Alam ko tauhan siya ni Tony. Hala, sige bilisan pa natin yung pagtakbo. Kailangan natin mahabol kung siya ngayong magiging daan natin para makita si Grace. Hindi na ako sumagot kay Sherwin. Mas binilisan ko na lang ang pagtakbo para mahabol si Manggabo. Naalala ko ang maliit na bato sa bag ko, kaya naman dahan-dahan ko itong kinuha. Tinodo ko ang lakas ko sa bato at siniguradong tatama sa kanya. Pagbitaw ko, ilang sandali lang ang lumipas at sa pool. Bumagsak siya sa lupa, kaya naman nagmadali akong lumapit sa kanya. Sinuntok ko siya na magpumiglas pa siya. Tinulungan ako ni Sherwin na hawakan si Manggabo. Kaya naman nakwelyuhan ko siya at tinanong. Saan dinala ng amo mo ang kapatid at nanay ko? Wala akong alam. Tauhan lang din naman ako at hindi sinasabi sa akin ng amo ko kung saan sila pumupunta. Talaga? Hindi ka ba talaga magsasalita? Ha? Gusto mo bang putuli ko ang dila mo para habang buhay ka na hindi makapagsalita? Hindi mo kayang gawin yun. Hindi ka nga daw makabasag pinggan, sabi ng nanay mo eh. Ngayon ko lang nagbago dahil kailangan mo maging tatay. Kaya alam kong hindi mo kayang manakit ng kahit sino. Putulin pa kaya yung dila ko? Ha? Nag-iinsulto ka ba talaga? Kung hindi niya kaya, ano pag ginagawa ko dito? Anong gagawin ng isang hamak na bakla? Bakla man ako sa iyong paningin. Iigtad naman ang panga mo pag sinipa ako yan. Sherwin, hindi ko akalain na ganyan ka pala talaga kalakas. Nagigigil na ako eh. Iniinsulto ka ba naman? Ano Manggabo? Hindi ka pa ba magsasalita? Sandali nga, hindi pala siya aswang? Hindi nga siya aswang. Siguro ayaw ni Tony na maging aswang na alalay ang kagaya niya. Nasaan si Grace? Manggabo, sabihin mo sa akin, nasaan ang kapatid at ang ina ko? Ilabas mo yung kawit dyan sa bag mo. Ako puputol ng dila niya. Walagya yan. Hindi nyo kaya si Tony. Papatayin nila kayo kung pipigilan nyo siya sa kanyang kagustuhan. Sa tingin mo ba hindi namin alam yan? Sabihin mo, saan namin siya matatagpuan? Sa kabilang bundok. Ano? Niloloko mo ba kami? Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Kanina, nagmamadali silang tumakbo palayo. Sa tingin ko nalaman nilang nandiyan kayo kaya sila umalis. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Alam ko lang na hindi nyo siya matatalo. Kahit tumakas na kayo, wala kayong magagawa sa kanila. Tumakas ka ba? Ha? Kitang-kita ko ang takot sa mata niya at nagmamadali din siya. Siguro tinakasan niya ang kanyang amo. Oo, ayoko na sa buhay doon. Ayoko ng parang aso kang itrato. Ayoko na ng pakiramdam na parang palaging natatakot. Sige, lumayas ka na. Ano? Papaalisin mo lang siya ng ganon? Gusto niyang mabuhay kaya niya ginawa lahat ng yon. Kung gusto niyang mabuhay na maayos, siguro ay gagawa na siya ng tama. Wala naman siyang ginawang masama sa kapatid ko. Halika na, kailangan na natin iligtas si Grace. Iniwan naming nakasandal sa isang malaking punong kahoy si Manggabo. Kami naman ni Sherwin ay tinawid ang kabilang bundok. Bulubundukin ang nadaanan namin bago pa kami makarating sa isa pang mataas na bundok. Hindi pa kami nakakalayo nang matanaw namin ang isang bahay na bato sa gitna, malapit sa susunod na bundok. Sino naman ang tao may matinong pag-iisip na magtatayo ng bahay dito? Hindi ba bawal yan? Hindi ko alam pero sigurado akong bahay ni Tony. Isa silang aswang at gusto nilang gumawa ng sariling kaharian. Kaya sa palagay ko,
Hindi siya matatakot na gumawa ng ganyan. Ano to, panahon ng bato? May mga hari at reyna? Ano pa ginagawa natin? Halika na nga. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Baka sobrang dami ng aswang dyan. Madami kang dalang asin. Hanggang may hawak tayo noon, hindi tayo masasaktan ng mga aswang. Oo nga no. Ito. Mamili ka sa mga armas na gusto mong gamitin. Ako nagagamit sa palapak at lahat ng balang bato. Ikaw dyan sa kalawit na 2. Ako naman dito sa punyal. Basta ang kailangan lang natin ay mahanap ang kapatid ko at si Nanay Belinda. Oo, sige. Depensa lang palagi kung hindi kayang umatake. Palagi ka dapat ligtas para hindi ako mahirapan. Tumangulang si Sherwin. Magtatanghali na, kaya naman masakit sa balat ang init ng araw. Pero wala na akong pakialam. Bukas ang gate ng malaking batong bahay sa gitna ng maliit na bundok o bulubundukin. Kaya naman, dumiretso kami sa loob nito. Walang kahit sino ang nasa labas. Kaya naman, hinalughog namin ang mga kwarto sa unang palapag. Pero wala pa din kaming nakita. Mukha ding walang kuryente ang bahay kahit makabago ang disenyo. May narinig ako sa kwarto sa dulo pero sa taas. Halika, puntahan natin. Pero saan tayo aakyat? Tingnan mo. Wala namang hagdan ng bahay na to. Siguro dahil aswang sila. Kaya nilang tumalon ng mataas o kaya naman ay lumipad. Ano gagawin natin? Paano kung inakyat nila sina Grace at Aling Belinda sa itaas? Paano natin sila may liligtas? Subukan ko umakyat sa pader papunta dyan sa balkonahe na yan. Ikaw, dito ka na lang muna at magbantay. Ha? Paano kung may sumugod sa akin dito? Ano ba? Akala ko ba kaya mo sarili mo? Sinubukan kong gapangin ang pader paakyat. Nang makapako na ang sahig ng balkonahe, mas pinilit kong makahakbang pa. Pero madulas, kaya bumagsak ako sa lupa. Ilang ulit kong sinubukan yon, hanggang sa makaakyat ako. Sarado ang pintuan, pero sinipa ko ng todo para masira. Gulat na gulat si Grace nang makita ako. Yumakap siya sa akin at umiyak ng todo. Bumitaw ako sandali at pinagbubuksan pa ang ibang kwarto, pero wala doon si Nanay. Kaya naman binaba ko si Grace gamit ang tela na mula sa kwarto. Nang makababa ako, may biglang dumating. Napanganga ako nang makita silang magkasama. Nay! Tay! Ano pong nangyayari? Ano pong meron? Magkasama na po pala kayo pero hindi niyo sinabi sa akin. Kuya, aswang si tatay. Aswang? Paano nangyari yun? Magpapaliwanag ako, anak. Ganito kasi yun. Sige po. Gusto ko po talaga marinig kung anong paliwanag niyo. Hindi ko po kasi to naiintindihan eh. Paano niyo pong nagawa to? Noong nakita ko ang tatay mo, wala siya sa sarili niyang katinoan. Tinulungan siya ni Tony. Natakot siyang mamuhay kasama ang mga tao. Kaya naman, pinili niya dito na manirahan. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin? Bakit hindi kami ang gusto niyong makasama? May magandang buhay kang dapat tahakin. Kaya gawin mo na yon at hindi ka namin nahahadlangan. Sige na, Arnaldo. Huwag mong gawin ito. Huwag gumawa ng gulo dito. Ano po bang gusto niyong mangyari? Mamuhay kayo ni tatay magkasama? Magiging masaya po ba kayo kapag gano'n ang nangyari? Oo. Alam ninyo kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Saka diba, may pagkukulang ako sa ama mo. Baka ito na yung paraan para makabawi sa kanya. Ang mabuhay kasama siya kahit ano pang nilalang siya. Nawala po siya ng matagal. Tapos ngayon, natagpuan niyo siya at isa ng aswang. Alam ko pong pwede magsama ang aswang at tao pero hindi po natin alam kung mabuting aswang po ba si tatay. Paano po kung kumakain siya ng tao? Paano kung mapahamak lang kayo dyan? Kaya nga umiwas kami sa mga tao para hindi mangyari yon. Ako na lang ang magsasakripisyo para sa kasiyahan. Sige po, buong buo na po ang desisyon niyo tungkol dyan. Mamuhay po kayo ni tatay sa paraan ng gusto niyo.
Pero hindi si Grace. Mag-aaral po siya at magtatapos. Aabutin niya po ang pangarap niya at mabubuhay sa paraan na gusto niya. Hindi pwedeng mangyari yon. Ano po, Nay? Bakit hindi pwede? May nakatadhana ng buhay kay Grace. Yon ang kapalaran niya. Kaya hindi mo na yun mababawi kahit anong mangyari. Ano po bang alam niyo tungkol sa mga nakatadhanag yan? Ayoko pong magalit sa inyo. Ayokong sumbatan kayo o kung ano pong sabihin. Kung gusto niyo pong mabuhay magkasama, sige po. Hindi ko naman po kayo pipigilan eh. Kung saan kayo masaya basta ligtas po kayo. Sige lang po. Ayos na po. Ayos lang po sa akin. Tatanggapin ko pong kaya niyong mabuhay nang wala ko bilang anak niyo. Pero hindi ko po hahayaang sirain niyo ang kinabukasan na meron si Grace. Nakita kong hinawakan ni tatay ang kamay ni nanay. Kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa. Si Grace naman ay humawak sa kamay ko ng todo. Napabuntong hininga ako at nag-isip ng gagawin. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla kaming nakarinig ng malakas na tawa. Nanggigil ako nang marinig ang boses niya. Siya ang may kagagawa ng lahat ng to. Madali naman akong kausap. Kung gusto mo siyang kunin, ayos lang naman sa akin. Yun nga lang, hindi mo magugustuhan ang hihilingin kong kapalit. Gago ka! Umalis ka na kung ayaw mo may mamatay dito. Kung may dapat mamatay, ikaw lang yun. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to sa pamilya namin. Sabihin mo, bakit? Ano bang naging kasalanan namin sa'yo? Wala naman. Masyado lang kayong masaya. Nakakasuka. Ano? Masyado kayong pinagpala. Meron kang masipag at mapagmahal na tatay. Ang nanay mo naman ay naging masayang ina kahit dalawa na ang anak. Ikaw, sobrang masunuri mo sa kanila. Maaga ka sa kapatid mong naging buhay prinsesa. Kaya naman naisip ko, kung magiging asawa ko siya, bagay siyang maging reyna. Hayop ka talaga! Talaga bang gusto mo akong sabuyan yan? Asin? Kung masaktan mo ako, sa tingin mo ba mabubuhay ang tatay mo? Ano? Sumumpa sa akin ng iyong ina. Gusto niya magkaroon ng sariling kontrol ng tatay mo sa katawan niya. Kaya naman ginawa kong lahat para mapagbigyan siya. Ang kapalit nun, ang kapatid mo. Alam mo naman ang ibig sabihin ng sumpa sa amin, di ba? Pinatitibay nun ang pangako kasi naman, sobra kayong mga tao. Hindi kayo marunong tumupad. Kung hindi mo ginawang aswang si tatay, hindi mangyayari yan. Kasalanan din ng tatay mo. Sino ba naman kasing matinong lalaki ang aalik ng babae dahil lang maganda? Ayun, di niya inaasahan, kinagat siya at naging aswang. Kaya masasabi kong tama lang naman. Ano? Ginagawa mo ba talaga yun? Magsalita ka! Hayop ka! Paano siya aamin sa kasalanan niya? Siyempre, hindi niya gagawin yun. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras sa kanya magtanong, nanay. Ang mahalaga ngayon, magkasama na kayo ni tatay at magiging isa tayong malaking pamilya. Pwisit ka! Yan ba talagang pinangako mo sa nanay ko? Ganyan mo ba siya piniikot-ikot, ha? Lintik ka! Hindi na ako nakatiis. Mabilis akong sumugod sa kanya at kinwelyuhan siya. Hindi naman siya pumalag. Kalmado siya habang gigil na gigil ako at gusto ko siyang patayin. Lumapit naman sa akin si nanay at mabilis niyang sinampal si Tony. Nagulat kaming lahat, kahit si Sherwin na nananahimik kanina pa. Kita ko ang galit sa mata niya at hinawakan niya ang leeg ni nanay. Hirap na hirap siyang huminga. Kaya naman, hinigit ko ang kamay ng halimaw. Pero sobrang lakas niya, kaya wala akong nagawa. Hayop ka! Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Anong ginamit mo para mapasunod ako? Gayuma ba? Ha? Wala akong ginamit sa'yo. Sadyang malakas lang ang kagustuhan mong makasama ang asawa mo.
Matindi kasi ang pagsisisi mo, hindi ba? Iniisip mong iniwan ka ng asawa mo dahil sa pagkukulang mo. Ang kagustuhan mo mismo ang gumawa niyan sa'yo. Hayop ka! Sinabuyan ko ng asin ang ulo ni Tony. Humiyaw naman siya sa sakit. Dahil dito, kaya nabitawan niya si nanay. Kinuha ko naman ang punyal para saksakin si Tony. Pero bago pa ako makalapit, sinipa ng isang tao ang kamay ko. Kaya naman, tumalsik ang hawak kong punyal. Narinig ko ding nataranta si Sherwin. Saka sinabuyan din ng asin ang umatake sa akin. Si tatay yun. Wala sa tamang pag-iisip ang tatay niyo. Pwede hindi siya talaga yan, Arnaldo. Kung kaya kanyang saktan, pwede niya din tayong patayin. Huwag niyo lang kantiin ang amo niya. Mukhang wala siyang kinikilala kundi ang Tony na yan. Kanina ko pa napapansin yun. Hindi na nanahimik si tatay. Ang tunay kong ama. Mas gustong siya ang nagsasalita dahil ang desisyon niya ang batas sa pamilya namin. Alam mo naman yun, di ba? Kailangan kong ilayo dito si Grace. Anumang oras pwede may mangyari sa kanya. Baka hindi niya kayanin kung maging aswang sa harapan niya ang sarili niyang ama. Kukunin ko ang atensyon nilang dalawa. Ikaw naman, ilayo si nanay at Grace. Itago mo sila dito. Ako nang bahalang lumaban. Sige, siguraduhin mo matatalo mo sila. Uwi ka ng buhay. Ikaw lang ang kailangan nila. Kita naming nasa maayos na kalagayan ang dalawang aswang. Sumigaw sila. At kahit matindi ang sikat ng araw, nagbago sila ng anyo. Agad ko namang tiningnan si Sherwin. Inalalayan niya sina Grace at nanay. Si Grace ay hindi lumingon. Habang si nanay naman ay nakita kong sobrang nag-aalalang tumingin sa akin. Tumango lang ako para bigyan siya ng kasiguraduhang kaya ko. Gusto mo talaga masaktan niyo? Sumugod ka dito habang wala ang mga alagad ko. Bakit? Natatakot ka bang ubusin namin ang buong katawan mo? Ang swerte mo ngayon, pero tatapusin ko na yan. Masyado kang pakilamero. Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang madaming ginawang masama sa amin. Pero ikaw ba ang galit? Hindi bang kapal naman ang mukha mo niyan? Kasing kapal ng pangit mong balat ngayon. Yan na bang huling habilin mo? Tantanan mo na lang kami. Ayoko din naman ng gulo. Tigilan mo ng kapatid ko. Ay naku, ayoko sanang sabihin sa'yo eh. Pero ang kapatid mo, itinadhana talaga siya sa amin ng may kapal. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Ano bang tinadhana ang sinasabi mo? Kailan ka pa naniniwala sa ganyan, ha? Ako ang naiwang mamuno sa angkan namin. Pinuno ako, alam mo ba yun? Pero halos maubos ang mga alagad ko. Hindi ba nakakaawa ako nun? Ako lang ang pinuno na walang mga tagasunod. Meron naman pala, pero lahat sila wala dito ngayon. Dahil yun sa albularyo si Samuel. Dapat talaga pinatay ko na siya. Eh di sana, hindi mo ko natuntun ngayon. Nababaliw ka na nga. Hindi naman ako magiging ganito kundi dahil sa kapatid mong babae. Sana marami na kaming anak ng asawa ko pero anong ginawa ng kapatid mo? Alam mo ba yun? Anong kinalaman ng kapatid ko sa asawa mo? Ayoko na magkaroon pa ng kaugnayan sa inyo. Mga halimaw! Pinagtakpan mo kasi ang kapatid mo. Hindi ba nakabangga siya? Alam mo bang isang buntis ang nasagasaan niya at iniwan? Ano? Nagmamahalan kaming dalawa. Buong puso namin ginusto ang isa't isa. Pinangarap namin na magkaroon ng dalawang anak. Hindi niya alam na aswang ako. Hinihintay ko lang ang pagkakataon. Nang araw na yun, nakita niya ako. Tumakbo siya at nang hinabol ko siya. May kung anong dumaan at nasagasaan siya. Ha? Asawa mong nabangga ng kapatid ko? Pero bakit hindi kayo humingi ng tulong? Bakit hindi niyo siya dinala sa ospital? Hinanap ko siya. Lahat... Manahimik ka! Paano ko dadali ng buntis kong asawa sa ospital kung sinubukan ko siyang iligtas? Ginawa ko siyang aswang para mabuhay sila ng anak ko. Pero anong ginawa ng kapatid mo, ha? Gusto mo pang bigyan siya ng maayos na buhay habang may dalawang buhay siyang kinuha?
Hindi ba nagpapatawa ka dun? Hindi totoo yan. Totoo yun! Binigyan na kita ng pagkakataon. Madaming babala na ang binigay ko sa'yo para hindi ako maging ganito. Hindi naman talaga ako halimaw. Kailangan ko nagkawin dahil ginawa niyo akong ganito. Pasensya na. Patawarin mo kami. Walang kapatawaran na ginawa niyo. Kaya ibigay mo na siya sa akin. Hindi ba? Sabi nila na lahat ng nangyayari sa mundo ay may dahilan. Hindi mo ba naisip na baka ang kapatid mo ang nakatadhana sa akin? Kasi siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Hindi naman siya nahihirapan sa akin eh. Hindi ba sinabi ng nanay mo, bibigyan ko siya ng magandang buhay? Alam ko may kasalanan ako sa'yo. Alam ko nagkamali ang kapatid ko ng araw na yon. Pero pinagsisihan na namin yun. Humihingi na kami ng tawad sa'yo. Patawarin mo na kami. Hindi! Sana maintindihan mo mahal ko din ang asawa at anak ko katulad ng pagmamahal mo sa kapatid mo. Nagkamali kami. Nagkamali din naman kayo, di ba? Tignan mo ang ginawa mo sa nanay at tatay ko. Magpatawaran na lang tayo dito. Hindi! Sumugod sa akin ang aswang na si Tony. Si tatay naman ay nakatayo lang sa gilid. Sinipa ko siya palayo sa akin. Paulit-ulit akong humihingi ng paumanhin sa kanya habang naglalaban kami. Pero hindi niya ako pinapakinggan. Nagpalitan kami ng suntok. Umiiwas ako at mabilis din siyang umiiwas. Alam kong mahina ang aswang sa liwanag ng araw. Kaya masasabi kong malakas talaga siya. Nagagawa niyang lumaban sa akin na parang hindi hadlang ang sikat ng araw. Napagod na ako sa ginagawa kong paglaban. Tumatagal, pero walang sumusuko. Ang balat ko ay natatamaan na din ng mahahaba niyang kuko. Dumudugo yun at talagang hindi ko matiis ang sakit. Kaya naman tumakbo ako para makalayo ng konti sa kanya. Dinukot ko ang laman ng bulsa ko. Kumuha ako ng bala ng palapatik at binato ko sa mukha niya. Kita kong bumaon yun sa mukha niya. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Sabi ni Lolo Samuel, may orasyon daw yon na makakapagpahirap sa kanya. Ilang sandali lang ang lumipas. May narinig akong mga bulong-bulungan. Doon ko nakita ang maraming hanay na mga aswang. Agad kong naisip sina Nanay at Grace. Kaya naman mabilis akong tumakbo sa direksyon nila. Nakita ko naman agad sila at nilapitan. Ayos lang naman kayo, di ba? Wala naman bang sumunod sa inyo dito? May nakita kami kanina. Mabuti na lang sinabuyan ko ng asin ang dinadaanan namin. Tumapa din kami para hindi mapansin. Magaling. Salamat sa iyo, Sherwin. Halika na, umalis na tayo dito. Kumusta ang tatay mo? Pinatay mo ba siya? Hindi po tayo sigurado kung siya talaga si tatay. Pero wala naman po akong ginawa sa kanya. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala para sa kanya. Sa tingin ko din, kinokontrol siya ni Tony kaya hindi ko siya sinama. Hinabol pa din ba nila tayo? Oo, nababaliw na siya. Sinasabi niyang pinuno siya tapos walang alagad. Pero ang daming aswang ang papalapit. Hindi ko alam kung saan banda siya nagsisinungaling at nagsasabi ng tama. Bakit? Mahalaga pa ba kung ano sinasabi niya? Oo, sinabi kasi niya pinatay daw ni Grace ang asawa at anak niya. Kung totoo yun, may kasalanan talaga kami sa kanya. Kuya! Wala po akong pinapatay! Alam ko yun. Pero yung nasagasaan mo nun ay asawa niya. Hindi siya aswang ng panahon na yun. Ginawa daw niyang aswang ang asawa niya para iligtas sila ng anak niya. Kaya naman hindi siya nagpunta ng ospital at hindi natin sila nakita. Ano na pong gagawin natin, kuya? Kailangan po ba nating bumalik para humingi ng tawad sa kanya? Sinubukan ko na. Ginawa kong makakaya ko para humingi ng paumanhin sa kanya. Sa kasamaang palad, ayaw niyang tanggapin. Naitanim niya na kasi sa utak niya na ikaw ang nakatadhana sa kanya. Ikaw ang gusto niya. Nababaliw na siya. Walang giya siya. No, konsensya ako na nababahala. May halong inggit kasi yung mga dahilan niya. Halika dito. Dito po muna tayo magtago. Marami ang mga aswang na yun. Kung tatakbo tayo ng tatakbo, pwede tayo maabutan. Papatayin ko sila isa-isa. Kuya, paano mo naman gagawin yan? Ito ang bala ng mga palapatik.
Hindi ko alam kung matatamaan ko silang lahat pero mabawasan ko lang. Tama, sugurin natin sila kapag kaunti na lang. Pagpasok namin sa loob ng kuweba, ibinuhos ko ang garapon ng asin sa labasan ng kuweba. Nilagyan ko din ng bawang sa leeg si Nanay at Grace. Binigay lang din yon ni Lolo Samuel. Nakalagay lang sa bag na nasa likod ko lang. Hindi ko na ilagay sa kanila kanina kasi biglaan ang nangyari. Lumabas ako at umakyat sa mataas na puno. Kitang-kita ko sa kalawakan ng mga aswang na may hinahanap. Lumilipad naman ang iba. Malapit na silang pumasok sa kagubatan kung nasan kami. Kaya naman agad ko silang pinalapatik. Paulit-ulit hanggang sa maubos ang bala ko. Nang biglaang namatay ang kasama nila, umurong na din ang iba. Doon ko nakita ang galit, lalo ni Tony, habang nasa gitna ng kalawakan. Nakikita kita! Lumabas ka dyan kung ayaw mong ako pumunta dyan! Sumuko ka na! Tigilan mo na kami at mamuhay ka ng maayos. Magsimula ka muli kahit aswang ka. Alam ko mabuti kang pinuno ng mga aswang. Hindi! Ililipat ang sa akin ng pamumuno kung magpapakasal ako. Pinatay niyo na ang magiging asawa ko. Kaya wala nang lahat sa akin. Papatayin kita! Tita ko nagdoble ang galit niya at walang awa niya akong pinagsusuntok. Sobrang sakit na halos hindi ako makagalaw. Mabuti na lang at malayo sina Nanay at Grace sa amin. Nagdadasal na lang ako na hindi nila ako naririnig. Sasaksakin na sana ako ni Tony ng kanyang mahahabang kuko nang may nilalang ang sumipa sa ulo niya. Nakita ko si Tatay, habang si Sherwin naman ay papalapit na tumatakbo. Nagulat din siya, pero nilapitan niya pa din si Tony at kinarit ang ulo nito. Kita kong nagtalsikan ang kulay berdeng dugo mula doon. Sherwin! Ayos lang naman ako. Tama lang na mamatay siya. Halos patayin ka na din niya sa suntok kanina. Nahimatay na din si Grace sa sobrang pag-aalala. Kaya kinailangan kitang tulungan. Ano? Nahimatay si Grace? Halika, kailangan na natin siyang ibaba at ipatingin sa doktor. Buhat-buhat na siya ni Aling Belinda. Nauna na silang bumaba. Nakiusap sa akin na isama kita pa uwi ng ligtas kaya halika na. Tay, salamat po pala. Gusto niyo po bang sumama sa amin? Hindi nagsalita si Tatay. Kaya naman, naglakad na kaming dalawa pababa. Naabutan namin si Nanay na nahihirapan. Kukunin ko na sana si Grace nang kinuha ito ni Tatay at nauna siyang maglakad. May konting hinala pa ako kay Tatay. Kaya naman, mabilis ko siyang sinundan. Pagdating sa bahay ni Lolo Samuel, agad niyang ginamot si Grace. Maayos naman daw ito, kaya hinayaan munang matulog. Nagulat ako nang biglaan nila akong pinahiga sa mahabang lamesa. Ano po bang ginagawa niyo? Bakit niyo naman po ako basta nalang hiniga dito? Inasikaso mo si Grace. Pinatingnan mo kami ni Sherwin at ang tatay mo. Pinalagyan mo ng maayos na pwestuhan. Pero, ikaw ang madaming sugat. Mukha ding nabali yung balikat mo pero tinitiis mo lang. Ano ka ba? Pasensya na po. Naunahan po kasi ako ng pag-alala kaya hindi ko naalalang may mga natamo po pala akong sugat. Wala ka naman na dapat ipag-alala. Ang tatay mo, kahit aswang siya, pwede siyang mabuhay na makokontrol niya ang sarili niya. Basta araw-araw lang siyang nandito. Pwedeng maalis ang sumpa ng pagkasunod sa kanya. Si Sherwin, ayan, palabot pa din. Si Grace naman, masyado lang naging emosyonal. Ang Nanay Belinda mo, maayos na din naman. Wala namang sumpa o gayuma sa pagkatao niya. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Ngayon po, pwede na ako matulog muna. Sobra akong napagod sa lahat. Oo naman. Pwede ka namang matulog habang ginagamot ko ang mga sugat mo. Ang bali mo ay lalagyan natin ng pangalalay para maayos ka pa ding makagalaw.
Maraming salamat po sa inyo, Lolo Samuel. Dahil sa iyo, nailigtas ko po ang mga kapatid at mga taong mahal ko sa buhay. Katuwang lang ang mga binibigay ko at tinuro sa iyo. Ang pagmamahal at determinasyon mo ang naging dahilan ng tagumpay mong iligtas sila. Yan kasi ang pinakamalakas na sandatang meron tayo. Ang puso. Tumango ako sa sinabi ni Lolo Samuel, saka pumikit at hinayaan ko siyang gamutin ang sugat ko. Lahat ng mga kapitbahay namin ay nagulat sa pagdating ni tatay. Lalo na at walang nagbago sa itsura niya, na parang hindi siya tumatanda. Si nanay naman, naging mas maalaga sa amin ni Grace. Naging malapit din sila sa isa't isa. Kung dati, nagagalit siya sa ingay ni Sherwin, ngayon, namimiss na niya kapag abala sa trabaho. Ako naman, naging kanang kamay ni Lolo Samuel. Kontento at masaya ako sa kaalamang natututunan ko araw-araw. Ang paggamot din sa nangangailangan ang nagpapalakas sa akin. Sabi din kasi ni tatay, hayaang siya ang dumiskarte para sa pamilya namin dahil siya ang ama namin. Nagtrabaho siya ng pakyawan sa bukid. Nagagamit niya ang pagiging aswang sa ganoong paraan. Hanggang dito na lang po at sana may napulot kayong aral. Hindi mo ba naisip na